Alam nyo, hindi lang naman po ang tao ang may kalungkutan. Ang Diyos din po may kalungkutan. Pag naintindihan natin na ang Diyos din nalulungkot, maintindihan natin bakit tayo nalulungkot. Basahin po natin ang Henesis Kapitulo 6 at versikulo 5. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagdamdam ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Ayan, maliwanag po, ang Diyos nalulungkot din eh. Kala natin tayo lang ang nalulungkot. Ang Diyos po nalulungkot din, pero halimbawa may anak ka, pag yung anak mo, di ba, pag gumagawa ng mali, nalulungkot ka. O kaya yung asawa mo ay nagagumagawa ng mali, nalulungkot ka. So, ang kalungkutan nanggagaling sa mali. Kung tawagin sa English, untoward incident. Mga pangyayaring ayaw mong mangyari, siyang nangyayari na nagiging kalungkutan mo, di ba? Parang ginawa niya ang tao para gumawa ng mabuti. Nakita niya yung mga tao gumagawa masama. Labag dun sa gusto niya, nalulungkot ang Diyos. Nalulungkot ang Diyos. Pero pag ang tao gumagawa ng mabuti, natutuwa naman ang Diyos. Pakinggan natin ang 15:7 ng Lucas, kapatid na Daniel. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa 99 na taong matutuwid na di nangangailangang magsipagsisi. Pagka meron palang isang taong makasalanang nagsisisi, nagkakatuwa sa langit, natutuwa ang Diyos. O pagka ang tao naman walang pagsisisi at masasama ang ginagawa, nalulungkot naman ang Diyos. Yun. Ano ibig kong sabihin, kapatid? Hindi lang ang tao ang nalulungkot. Nalulungkot din pati ang Diyos. Pati nga ang Espiritu Santo nalulungkot din eh. Basahin natin ang Efeso 4, versikulo 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Tuloy. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Ayan, siguro ngayon mo lang narinig yung talata na yan, kapatid, ano? Ang Espiritu Santo nalulungkot din, napipighati. Pagka gumagawa ka ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, mga kadaldalan, panlilibak, nasa mga kapatid sa iglesia, nalulungkot ang Espiritu Santo. Nalulungkot din ang Diyos. Abay, nalulungkot din si Kristo nun. Magkakaisa yung tatlo na yun eh. Kaya kung ang kasamaan ang ikinalulungkot ng Diyos, ang tao naman ganun din. Pagka merong hindi niya gustong nangyayari, nalulungkot. Ang kalungkutan, bakit dumadating sa tao? May mga mishappening. May mga pangyayaring ayaw mo, kaya nalulungkot ka.